Naku po, rekta na po tayo ngayon. Nag-iba na po ang ihip ng palasyo ng Malacanang, no? Dati po, ayaw na ayaw nila, kaisa nila ang sambayan ng Pilipino na makapasok ang ICC dito sa ating bansa, no? Ngayon, mukhang yatang kaisa na nila, parang tila yata gusto na nila na talagang maaresto itong mga 8 sangkot pa sa di umano na sa EJK ni si Pangulong dating Duterte, no? Ngayon, wala namang usapin dito eh. Oo, kung sabi ko nga, kung may kasalanan, aba, kasuhan. Maski ako, kahit senador ka, kahit si Bongo ka pa, kahit si Bato ka pa, kung ikaw nagkasala, dito ka kasuhan sa Pilipinas. Pinagmamalaki nga natin, di ba? Supreme Court, yung dating justice niya, pinagmamalaki natin, di ba? Nung sasabi na lowest rank daw si Senator Marcoleta, di ba? Bilib na bilib tayo eh. Di ba? Ibig sabihin, gumagana ang justice system sa ating Pilipinas. So, ibig sabihin, nagmamalaki tayo, si John Wick, ha? Every week yata o every month, nakakahuli ng bulto-bultong pinagbabawal na na pulburon, alam nyo na, di ba? O bulto-bulto, bilyon ng halaga. Ibig sabihin, gumagana talaga ang justice natin, di ba? Nagmamalaki pa sila, ito tayo, iba na tayo ngayon, kumpara sa dating administrasyon. So, ibig sabihin, gumagana ang justice, no? Pero, ang tanong dito, ba't ito papasukin ng ICC? Tapos, ito pa ang pinaka malupit dito. Galit na galit sila sa China, di ba? Yung iba galit na galit sa China, ayaw namin ng China kasi una-una soberenya na apakan. Ha? Pangalawa, ayaw nila sa dayuhan na parang Pilipinas daig-daigan tayo ng dayuhan, no? Samantala yung ICC, go ahead, pasok kayo, di ba? Pinapadampot pa nila yung kapwa Pilipino nila dito sa Pilipinas, no? Pero ibang lahi ayaw nila paapi sa China, di ba? So ibig sabihin, hindi siya balance. So ibig sabihin, hindi talaga yun ang layunin nila. Hindi ang layunin nila. Kaya sila, yung ICC, padampot mo yung mga EJK na biktima, hindi yan layunin para sa mga para mababigyan katarungan yung mga nabiktima dito sa Pilipinas. Hindi yun layunin nila. Ang layunin nila, mawala ang Duterte, para sa opinion ko mawala ang mga Duterte, mawala sa lineup, mawala sa lahat, sa eksena ang mga Duterte. No? Ganon din sa China. Kasi, ba't mo pinapasok yung ICC tapos yung China ayaw mo? Ayaw na amin sa dayuhan. Soberenya na apakan. Sa tingin mo, yung pagdampot na ibang lahi dito, papapasukin mo ang ICC, hindi soberenya ng Pilipinas na naapakan? Ha? Hindi lang soberenya, pati yung justice system ng ating bansa, winawalang kabuluhan ng mga yan. Dahil sa mga yan, sa kagustuhan nila mawala ang lahat ng Duterte. Pero mo si Senator Marcoleta, kinasuhan. Sila Bongo, kinasuhan. Lahat ng siyam na PDP laban, minority, may kaso. Di ba? Kita nyo? Kaya hindi ako naniniwala na kayo ay talagang mahal nyo soberenya, mahal nyo Pilipinas. Hindi. Gusto nyo lang talaga mawala sa eksena. Pa sa 2020, wala na tayong kalaban. Di ba? O, panoorin mo natin itong isang vlogger na to na talaga ang galing. Nakuha niya. Nahuli niya yung mga animal. Ganito sila kasinungaling mga lords, panoorin natin. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Oh, mataba pa siya dito. Hindi siya na may pag-cooperate kahit anong We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Alam niya alam ng presidente na ang ICC hindi pa papasukin kasi niya sovereign niya. Alam niya ba't niya iba na? Ba't gusto na nila? Sige nga, ba't gusto na nila? Bakit? Kasi alam niyo, threat si Sara sa 2028. Maraming isipin sila. Isipin na isang taong ganito Nako, pag nanalo yung si Sara, yari tayo, baka pakulong tayo. Yari tayo, baka magiganti sila. Di ba? Kaya no choice sila kainin nila. Bukod sa kinain nila, sinabi nila, ibinebenta tayo mga Pilipino doon sa pinangako nila na hindi. Kaya nga sovereignty na iingatan tayo na magpapasukin ng ICC. Ayan bunga nga ng presidente narinig So, ibig sabihin, hindi lang alam ng presidente, alam din ng sangkatauhan sa Pilipinas na pag pinapasok mo ibang lahi, talagang hindi lang sovereign ang apakan mo, pati yung justice system natin bansa. Kaya nga si Putin pati sila Trump hindi hinayaan madampot yun Di ba? Kasi aapakan, yuyurakan mo. Niyurakan na nga tayo ngayon sa flood control issue Tapos, itong China to, nayurakan na tayo, nakikipag-away ang China at nakikipag-away ka rin. Di ba? Parang bata. Di ba? Tapos ngayon, galit na galit ka sa China, ikaan niya, may bansa sa Asia, na galit sa China, ayaw nilang dayuhan.
iniingatan daw nila sovereignty nila. Pero nagpapapasok siya ng ICC para ipadampot doon. Kasabihin, nasa batas ng ICC, nasa Rome Statute yan, wala kang magagawa, nasa Rome Statute yan. Nasa Rome Statute? Bakit? Yung presidente ba walang kakayahan? Wala bang kakayahan yung presidente na pigilan yan? O teka muna, kami, justice namin to. Yung mga, yan sila Bongo, dito mananagot sa Pilipinas, yan hindi doon. Di ba? Hindi sa katauhan ni Bongo, kalimutan mo muna si Bongo, kalimutan mo si De La Rosa. Dito sa kalahi natin, itong bansa natin, ako apektado ako, di ba? Insulto sa pagka-Pilipino ko. Di ba? Wala akong pakialam kung sino yan. Halimbawa, hindi ko alam kung si Bongo yan o si ano yan. Basta may Pilipino dadamputin dito kahit sino ka man, pinakamasama ka man sa buong Pilipinas. Insulto sa pagka-Pilipino ko pag may ibang lahi. Di ba? Ganun kasimple yun eh. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Wow. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Wow. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Wow. At wag silang pupunta rito. Wow. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayo lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan. Yan. Kailangan ng ICC yung may mga walang justice system sa Pilipinas, yung mga Sudan, Haiti, yung gobyerno wala sa kanila, no? Kailangan nila ng ibang gobyerno na ito asikasuhin niyo naman kami, parang awa niyo na tulungan niyo kami, no? Kailangan ng ICC 'yon. Pero ngayon sa atin hindi. Ikaw may Boeing ombudsman, may presidente, sabi niyo napakatalino, di ba? At may si John Vic linggo-linggo, buwan-buwan yata nakakahuli ng mga bulto-bultong pulburon. Pinagbabawal na pulburon, di ba? Tapos, papahuli nyo, hindi kami naniniwala sa concern nyo kami. Hindi kami naniniwala. Una, hindi kami naniniwala, pitatanggol nyo kami sa China. Di ba? Pangalawa, hindi kami naniniwala na mahal nyo kami. Na para sa mga politiko na apektuhan ng EJK, sa mga naapektuhan ng mga tao sa EJK, hindi. Hindi yan ang concern nyo. Hindi yan ang concern nyo. Ang concern nyo, mawala mga Duterte sa lineup, mawala lahat. Sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Yes, tama. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Tama. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pag-aalangan, mag-usap muna kami kung aalis sila. Tama, di ba? Ano ibig sabihin? Tama sinabi ng BBM, tama sinabi ni Boying. Ibig sabihin, ang ICC, huwag kapasukin dito. Alam nila na si Duterte may kaso pero gusto nila dito litisin. Yun ang ibig sabihin niya eh. Pero tignan mo mamaya, after isang taon, nag-iba na twist nila. Bakit? Bakit nag-iba? Kasi iba layunin nila. Kung ang layunin mo talaga para sa Pilipino, ikabubuti namin lahat. Hindi mo sasabihin niya na huwag papasukin ng ICC, tapos kayo papapasukin nyo na. So, sabihin, plastic kayo. Diba? Hindi kayo totoo. Kahit debate, hindi kayo mananalo. Sabihin ko lang bakit mo sinabi noon, nagbago na ba isip mo? Bakit sinabi mo, Pangulo, dati, huwag papasukin ng ICC, wala silang karapatan dito, yung sovereignty natin naapakan. Bakit ngayon pinapapasok mo na? Ano meron? Sige niya, talo ka dyan eh. Pag hindi niya sinagot yan, talo pa rin siya eh. Diba? Sagutin niya sa hindi, talo siya dyan. Saan sa talo? Pinagsinungalingan mo ang Pilipinas ng ilang beses pa ulit-ulit. Diba? Diba mga Lods? So ano ang nangyari ngayon? Diba? Napakasinungaling. Ngayon, welcome na ang ICC, no? Iba talaga. Kasi nga, pamumulitika ang iniisip ng mga hinayupak na yan. Kasi nga, gusto nilang makaganti sa mga Duterte. Gusto nilang makaalis ang mga Duterte sa Pilipinas mismo para hindi na makatakbo ulit. At ginagawa nila yan para masiraan ang mga Duterte. O imagine niyo ngayon, di ba nilamon nila yung kanilang mga sinabi, mga sinungaling. Maniniwala pa ba tayo sa mga sinasabi nila? Hindi na. Kasi nakailang sabi na sila na harap-harapan nagsisinungaling talaga sa mga Pilipino. Tapos ngayon, nakikipag-cooperate na sila sa ICC. Sabi nila dati, hindi sila makikipag-cooperate. Di ba? Hindi sila dati ayaw namin makipag-cooperate. Ngayon, todo na eh. Todo na sila ngayon. Anong katibayan? Ito Panoorin nyo si Claire Castro mismo. Tingnan mo
alam mo, pag sabi ko nga, pag ikaw nakaupo dyan, bilang ikaw Yusek, at nandiyan ka bilang tagapagsalita ka, lahat ng sasabihin mo dyan, bunganga ng Malacanang, bunganga ni BBM, kaya nga spokesperson. Kahit isearch niyo, kahit sa nyo tignan larangan niya, kahit pabalik-balikan mo yan, okay lang, sige, pag nasa vlog ka, nasa bahay ka, pwede pa, sige, i-justify namin na hindi si BBM yung sasalita, kundi ikaw lang sasalita, Castro. Pero iyan, nagsasalita ka ngayon dyan, bibig ni BBM yan. Baka sabihin mo, ikaw lang sasalita dyan. Kaya nga, tanong namin sa inyo, dapat pag ako reporter, tanong ko sa kanya sa simula eh. Saan namin gustong paniwalaan ka? Sa pagiging vlogger mo o sa pagiging spokesperson mo ngayon? Dapat tanongin siya eh, para wala siyang kawala eh. Di ba? Pag sinabi niya spokesperson, o sige. So, therefore, lahat ng sasabihin mo ngayon, boses ng Malacanang, tama ba? Ganun. Kaya, ito eh, boses ng Malacanang to, lahat ng sasabihin niya, boses ng Malacanang. O, para pakinggan nyo yung kasinungalingan ng administrasyon. Ako wala akong pakialam kay Bongo, kay De La Rosa kung makulong sila. Tama lang sila makulong kung napatunayan may kasalanan sila, dito sila litisin sa bansa. Yan ang tama. Ha? Oo. Pero, dadalhin nyo sa dahig, sa ICC, masakit sa budhi na, masakit sa insulto sa mga Pilipino yung gagawin nyo. Insulto yan. Nagtulong-tulong na kayo para pabuyin ng Pilipinas. Pagtulungan sa Interpol sakali na magkaroon na ng issuance ng warrant of arrest. Pero nilinaw din naman ni Jose Castro na sa ngayon ay hindi pa kailangang bantayan ang mga personalidad na napangalanan dito sa ICC bilang co-perpetrators dahil wala pa namang nakikitang valid warrant of arrest laban sa kanila. Gayunman, binigyang diin din ni Jose Castro na hindi dapat magtago ang mga ito. Dahil bakit daw sila magtatago kung wala naman silang kasalanan? Kung wala raw silang kasalanan, ang kailangan ay harapin nila ang legal. Alam mo yung ganyang kapangat nila, pag walang kasalanan, harapin mo. Marami nang humarap na walang kasalanan pero hanggang ngayon nakakulong pa rin. Tatandaan yan. Huwag kayong maniniwala na kapag sinabi pag walang kasalanan ay harapin mo. Sa ibang pagkakataon yun. Di ba? Pero pag yung kalaban is kalaban talaga, kahit anong tama mo, kahit anong harap mo, kung ikaw ikukulong ka. Tandaan mo yan. Kaya mali, kung wala talagang kasalanan, hindi harapin nila. Saan mo natutunan nyo na walang kasalanan, harapin nila? Sige nga, ano yan, bayani? Di ba? Yan ang hirap sa atin, yung mga kaibigan. Gumagawa tayo ng pamantayan natin sa sarili natin, pinaniniwala natin mga Pilipino. Saan mo nakuha yung ganyang pangangatwiran? Kapag talagang wala ng kasalanan, ay pag talagang wala kasalanan, harapin mo. Depende yan. Siguro sa mga barangay-barangay, pwede yan. Sa mga away pamilya, mga dyan lang nakawan dyan, pwede yan. Sa natural na galawan ng tao. Pero yung malalaking usapan ang nalalagay sa alanganin ang bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas na bakit? Senador yan eh. Senador yan eh. May kasalanan man yun o wala, dito mo litisin sa bansang Pilipinas. Bakit? Rome Statute, liberty, ganyan-ganyan eh. Talagang batas yan. Talagang kailangan kunin niya. Ikaw, presidente ka, papayag ka. Presidente ka ng Pilipinas, papayag ka, yura ka ng bansa mong pinangungunahan mo. Ha? Pag pumayag ka damputin ng ibang lahi, dito ang kalahi mo. Isa lang ibig sabihin nun, mahina ka pa sa pinakamahina. Tandaan nyo yan. Ulitin ko, mahinang-mahina ka pa sa pinakamahinang nilalang. Tamaan ako, sino yan? Kung sino ka ma. Proseso. Sa ngayon, nilinaw ni Jose Castro na hindi nakikialam ang Malacanang sa proseso ng ICC. Hindi ka nangingilam sa proseso ng ICC? O malamang, hindi nangingilam. Kasi sa ibang bansa yun eh. Lalo't meron silang sinusunod na legal na proseso. Ang kailangan lamang daw ay respetuhin ito. Respetuhin? Ay, yung karapatan ng Pilipino, respetuhin? Yung justice system ng Pilipinas, nirespetuhin ba natin? Ha? Di ba? Yang diin din ni Jose Castro na hindi dapat Payag ka yung magulang, ikaw, magulang mo, anak mo, ha? Nakagawa ng kasalanan, hindi naman ganun kalaking kasalanan anak mo. Payag ka, papaluin ng kapitbahay mo yung anak mo? Payag ka? Ha? Hindi ka papayag. Bakit? Anak ko yan. Ako papalo niyan. Ako may jurisdiction sa anak ko. Huwag mong paluin yan. Ako. Kasi insulto sa akin kapag yan, pinagalitan mo sa harap ko. Tama, mali. Di ba? Ganun lang yun. Palawakin mo lang eh. Sovereignty ang Pilipinas sa pinag-usapan eh. Para mong inapakan tong pagkatao namin. Kasabihin mo, okay sana kung di kinagsalita sa umpisa eh.
Naniwala kami, Mr. Pangulo, sa inyo. Naniwala kami na ICC hindi niyo papasukin. Dahil may jurisdiction tayo, may sovereignty tayo iniingatan dito. Ngayon papapasukin niyo na, ito, katibayan, no? Uwi sa anumang klase ng kaguluhan sakaling ang matuwi sa arestuhan ng 8 co-perpetrators ang nangyaring ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Yuse Claire Castro. Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. O tama, kung mayroon daw batayan, kailangan dinggin. So, ibig sabihin, sila papasukin dito ang ICC. Tama, mali. Di ba? Kung mayroon mang batayan, di ba? Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima Oo. ng EJK. May hustisya na ngayon para sa ICC, papasokin ng ICC dito. So, wala siya sinasabing papasokin ng ICC, pero yun ang sinasabi niya, hustisya para sa allegedly biktima ng mga AJK. Di ba? Ibig sabihin, yung sinabi ni Boying at ni Pangulo, kinokontra na nila ngayon. Ibig sabihin, payag na silang damputin sila bato dito. Payag na sila apakan ang soberenya natin. Tama, mali. Kasi sinabi niya sa simula, hindi tayo papayag na yung soberenya natin na maisuko, ganyan-ganyan, etc. Ngayon, payag na sila. So, ibig sabihin, payag na silang tayo ipakain sa ibang bansa, sa ibang lahi, ang soberenya ng Pilipinas. Diba? Tapos yung China, yung mga ipokrito, sabi ayaw namin ng China, huwag papasukin, ha? For Pilipino tayo. Ipaglaban natin Pilipino tayo. Huwag na yung mga isla kukunin sa atin. Tamo, mas mahal nila yung isla kaysa sa kalahi mo. Kung talagang mahal mo, kalahi mo. Hindi yung tao, hindi si Bongo, hindi si Bato de la Rosa. Kasi kung napatunayan may kasalanan yon, ba't mo na mamahalin yon? Mahalin mo bilang tao. Pero bilang siya, huwag mo mamahalin kasi may kasalanan. Tama? Pero bilang kalahi, masama ba ng Pilipino o hindi? Iba yon sa mismong pagkatao niya. Oo, kahit gaano kasamang Pilipino niya, basta pinag-uusapan na kalahi mo. Biri mo sa China, sasabihin mo, ayaw namin, pinuprotektahan namin ng isla. Atin yan, soberenya. Isla ayaw mong pakuha sa ibang bansa, pero Pilipino, payag ka na makuha ng ibang bansa? Wow! Hindi ako naniniwala, mga dilawan, na mahal nyo mga Pilipino. Unang-una yan sa isipan namin. Kung mahal nyo Pilipino, hindi kayo papayag, lalo na isa dyan, yung mga si Carpuet, hindi papayag yung mga yan na makuha ang lahi na at kalahi natin dito kahit may Rome statue pa yan. Mag-ipaglalaban nila lahi nila. Isla, payag kayo. Hindi kayo papayag sa isla, makuha ang isla. Pero kalahi mo, Pilipino, payag ka? Sinong traidor? Traidor yan mga yan, traidor. Hindi totoo lang, totoo. Sino traidor ho? Sige niya ho. Ng extrajudicial killings. At ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon. Alam mo ito si Senator Bato de la Rosa, may possible na kasama siya. Bakit? Justify natin kasi PMP chief siya nun. Pero si Bongo, isasama mo? Iyan ay best friend ng Tatay Digong, para anak kay Tatay Digong yan Siyempre lahat ng yan, hindi, may nagsalita isang beses sa video si Bongo na sinasabi niya, para kasi Bongo kasi dati, ang pagkatao niya, hindi siya spokesperson si Harry Roque ang spokesperson, di ba? Pero sa pagkatao ni Bongo, para na rin siya tagapagsalita ni Digong O mas masahol pa nga Kasi si Harry Roque, ang alam lang yung command ni Tatay Digong Pero itong si Bongo, alam lahat pati yung sakit ni Tatay Digong, kung may iniindabas na giliran, kaya siya nagsasalita, kumbaga para siyang tumatayong spokesperson na rin Tatay Digong. Mas naiintindihan niya para sa Tatay Digong kaysa kay Harry Roque. Ni Harry Roque kay Digong Di ba? Kaya si Bongo, kung ano man sabihin niya, galing kay Tatay Digong. Hindi niya mismong cooperate si Tatay Digong sa EJK allegedly. Ang titindi niya, pati si Bongo sinama niyo, na paghahalataan talaga kayo na imagine, mga Jibongo number 1, pwede maging vice si Sara. Binabakbakan na nila Di ba? Sinusunod. Si Marcoleta, binabakbakan nila.
Lahat ng kaalyado ng Duterte binabakbakan nyo. Pero yung mga harap-harapan na ninakawan ng sambayan ng Pilipino, untouchable hanggang ngayon, hindi mapatawag ni Pinky dyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Tama si Edgar Irice. Anong sabi? Walang kwenta yung Blue Ribbon na yan ni Lacson na pinangungunahan niyang committee. Di ba ho ba? Kasi tingin mo ha, bakit yung isang tambalos-los hindi nyo mapatawag man lang dyan? Ha, walang kasalanan. Nakapagsalita pa kay yung burol ni JDB. Dati House Speaker, Joe Di Venencia ba yun? Di ba? Nakapagsalita siya. Walang kakaso-kaso. Walang kakaba-kaba. Samantala, tinuro na siya. Tapos, eto mga to, di ba? Nauna pa to. Paano nakakasikaso ng mga ICC to? Yung ICC ba, buwabate, nanonood lang sila ng pelikula, nanonood lang sila ng mga palabas sa Pilipinas, mga news? May tao ba rito ang ICC na mag-iimbestigahan? Wala. Saan galing? Galing sa sarili nating kalahi. Biruin mo, itinatatwa tayo dun sa ibang bansa. Kaino galing ang investigasyon ng ICC? Sa ICC ba? Sa kalahi natin, dinadala dun. Nakikipagsabwatan siya sa ibang lahi. Tapos tanungin mo siya, yung tao na nakikipagsabwatan sa ICC para ibenta ang kalahi natin at apakan ang jurisdiction ng Pilipinas at apakan ang justice system natin, apakan, yurakan ang soberanya natin, sila yung galit na galit sa China. Na ayaw na papasukin ang lahi ng China. Ayaw namin, apakan ng Pilipinas, mahal namin ang Pinoy. Pero ibang lahi na taga Netherlands, payag sila. Basta sa ikabubuti ng damdamin nila, satisfy sila sa mga kakampi nila na mapaghihiganti nila sa laban sa mga Duterte. Tama, mali. Pero mga Pilipino, sabihin, mahal mo. Ang pinaka-period mo sa sentence mo, mahal ko, ika ang Pilipino. Hindi namin maramdaman, hindi namin makita sa kahit anong 5 cents namin, hindi namin maramdaman na mahal nyo mga Pilipino. Taksil kayo sa bansang Pilipinas, hindi sa Pilipino, hindi lang sa Pilipino. Di ho ba? Ng acquittal. Ruth, tungkol naman doon sa naging pahayag ng PDP kung saan ay kinukundina nga nila yung pagkakapangalan sa ilang mga senador na kakampi nila doon bilang mga co-perpetrators at yung pagsasabi na mukhang diversionary itong nangyayaring paglabas ng issue ng ICC para masapawan yung usapin tungkol doon sa massive corruption, sinagot din niya ng Malacanang. Ang sabi ni Jose Castro kanina, paano naman daw madadivert ang usapin gayong wala naman daw kinalaman si PBBM dito sa naging desisyon ng ICC. Tamo ang layo ng sagot niya, no? Ano, lutang ba to? Para daw madadivert walang kinalaman. Bakit? Kailangan ba laging may kinalaman si BBM mo para masabing divert ang isang sitwasyon? Tama, di ba? Sabi niya, paano naman masabing diversion yan? Hindi naman kasama si Pangulong Duterte, si Pangulong BBM. Ibig sabihin pala, kapag pala kasama si BBM, diversion tactics yun. Pag hindi kasama, hindi divert. Lalo't yung kasong isinamparaw kay dating Pangulong Duterte ay ginawa pa noong taong 2017 na hindi pa si PBBM ang nakaupo sa Malacanang. Hindi pa nga si PBBM nakaupo niyan. Kaso dapat kayo, Ruth? wala daw pakialam ang Malacanang. Grabe kayo. Ano yung sinabi ni BBM sa simula na may ingatan ng soberenya? Si Boy, ano sinasabi niya? Napakasinungaling talaga nila. Tignan mo. Biruin mo. Ngayon walang pakialam. Ibig niyo sabihin, hinulis na tayo digong, walang alam si BBM. Wala siyang pakialam. Presidente siya. Hinahayaan niya huli ng ibang bansa ang Pilipinas. Ganun siya. Ganun siya kahina. Ganun niya. Kung ang malaking tao, yung malaking tao, pinabayaan niya. Pag tayo sa ibang bansa, may nakulong na Pilipino, kahit man napakagawa ng kasalanan, di ba? Kahit alam niyo na, nakapuslit ng mga pulburon sa airport, di ba? Di ba? Doon, hinahatulan sa ibang bansa, nang minsan, hatol kamatayan pa nga, di ba? Anong ginagawa natin? Inuutos natin ang mga imbahada, kinakausap, pabalikin yun dito yung hatulan. Di ba? Si Mary Jane ba yun? O si isa pa? Marami pa yan. Dito yung hatulan. Bakit? Kasi nai-insulto mga Pilipino, isang Pilipino hatulan sa ibang bansa, dito yung hatulan. Kasi buhay ang justice system sa Pilipinas. Ikaw, payag ka? Claire, payag ka? BBM, payag ka? Boying, patay ang justice system sa Pilipinas? Payag kayo? Sige nga, payag kayo?
Hindi kayo papayag eh. Kung hindi pala kayo papayag, ba't nyo ginagawa to? Di ba? Inuuwi natin sa ibang bansa, ibang lahi, yung mga Pilipino dito, pinagkasala, kahit anong kasalanan nila, mapaano mang mabigat na kasalanan, dito nyo litisin yan sa Pilipinas. Tapos tayo, ibang kalahi, kukunin dito, papayag ka, dadalhin doon. How? Ano to? Antitindi nyo. Ito po, sabi ni Ping Lacson, no? Ito, legal remedy sa pagharap sa kaso ng ICC. Dapat igalang natin ang local courts. Tama naman siya. Lapakan. Kapag ang arrest warrant mula sa ibang bansa, ICC o foreign court, dapat ito dinadaan natin sa local court at may corresponding order galing sa ating local court. Ilalabas para ma-impeach. Ang warrant galing sa foreign entity. Ibig sabihin kalahating payag siya, palating hindi. Hindi ka pa rin talaga tutunay na tagapagtanggol ng lahi natin. Ang tagapagtanggol ng Pilipino, mapasama man ang mga Pilipino o hindi, ipinagtatanggol mo hindi yung may kasalanan, kundi yung lahi natin na matagal na nating iniingatan. Kunwari ka pa na magmamalasakit ka, kunwari may legal remedies ka, di ba? Tahimik ka na nahuli sa Tatay Digong, hindi yung pinaglaban, di ba? Ngayon sabihin mo ganito, nagmamalasakit ka kuno, hindi ka nagmamalasakit, Ping. Unahin mo, committee mo. Dahil yung committee mo nga, hindi mo maasikaso. Ito pa kaya. Di ba? Yan ang hirap sa'yo eh. Pakilamero ka eh. Di mo ba? Totoo hindi. Ito, painggan pa natin to. Ito, painggan natin ng konti. Manong Ted, Maricel. Opo. Attorney, so lumabas po yung DCC. Ano po, itong document containing the charges na less redacted at lumabas nga po na 8 pala yung mga personalities na kasama dun sa sinasabing co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kaso niya na crimes against humanity. Una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin nito in general para po doon sa, kumbaga, punto de vista ng kaso? In general, ito po ang listahan at actually kwento ng kung paano nagawa ni Duterte effectively ang tinatawag na common plan o yung pagpatay sa mga di umano drug addict, drug pusher, at iba pang related sa drug trade. At itadagdag ko na kasi sa Davao ito yung naging emphasis, pati yung street level criminals. So yung mga snatcher daw po doon at mga minsan nga mga street children lang eh, no? Ma'am, tanongin kita. Kasi para sa tono po, hindi lang ikaw sa ibang mga kasama ng mga pinklawan dyan ha. Hindi mo kasamahan pero ibang pinklawan ha. Ganyan din ang tono ma'am eh. Ano tono ng mga pinklawan? Di allegedly, di umano mga snatcher. Tapos may nagsabi pa, hindi naman daw snatcher lahat yun. Wala naman daw snatcher doon. Gusto lang Duterte pagpapatumbayin yun. Ma'am, may ganun ba? May sakit si Duterte pag ganun. Ikaw, may nakita ka bang tao, itutumba lang niya, walang dahilan? Hindi palagi natin, may kasalanan si Duterte, ikulong yan dito sa Pilipinas. Sige, hindi ko pinatagol si Duterte, mali yung ginagawa niya. Pero ma'am, ikaw, logic lang. Logic sa mga nakakarinig. Pumapatay ba o tumutumba si Duterte na walang dahilan? Parang kasi gusto palabisin ng mga pinklawan, ginagawa ni Duterte yung trip lang. Wow, ma'am. Wala naman nun, ma'am. Wala naman. Kahit sa Biblia, walang lilitaw na ganyan tao, ma'am. Andun pa rin yung konsensya. Kahit wala mang konsensya, no? Pero may dahilan siya kaya niya ginagawa yun. Ano trip lang? Halika. Kasi parang lumalabas, sabi ng mga pigla, wala naman daw kriminal. Wala naman daw, lahat yung mga nabiktima, puro mga bayani pa, gagawin bayani pa, may museum pa nga eh. Di ba? Ma'am, ganun ba talaga? Pagkatanggol ng mga pinklawan. Tanong ko, ikaw na lang, hindi kita tatanungin ha. Hindi ikaw tatarget ko ha. Tatanungin lang kita. Lahat ba yun hindi kriminal o hindi mo alam? So, walang kriminal sa Pilipinas, walang addict na ano sa Duterte. Ganun ba? Ano yun? Parang sa flood control, pag maingay ang mga Pilipino, lahat trolls, wala naman daw sa BBM na galit kay BBM. Walang mga Pilipino, tuwan-tuwa lahat. Wow! Ano yung mga kriminal? Wala. Ma'am, parang gano'n na ba sa akin? Ma'am, dating sa akin eh. Parang talagang antindi talaga. Alam mo, habang talaga kailangan talaga isang presidenteng matapang. Isang presidenteng talaga mala David. Hindi lang mala Duterte, malaking David.
Malaharing David. So, yung role nitong mga iba ay nakatulong kay Duterte na mag-implement o isagawa. Ma'am, minsan naman sabihin mo, lalo sa mga pinklawan, makinig kayo. Minsan naman, ipagtanggol nyo yung mga apektado ng mga pulburon user. Yung mga alam nyo na, yung mga pinagbabawal na gamot. Ipagtanggol nyo naman yung mga nabiktima nun. Kailan nyo ipagtatanggol? Araw-araw sa balita, babae, dalagita, paslit, nakita sa ilalim ng tulay, nasa maloob ng maleta. Nalaman mo sino gumawa nun? Yun, lulong pala. Tapos makikita mo, bentahan kay John Vic, bonbon yata, linggo-linggo, bulto-bultong mga pinagbabawal na gamot. Bulto-bulto. Hindi nyo man lang inimbestigahan kung ano yon. Hindi nyo ba alam, mas nakakasama yun. Kaya nagawa ni Duterte yan. Palagay natin, talagang mali si Duterte ginagawa niyo. Mali yun kahit sa Biblia na pumatay kang ganon. Mali yun. Sige ma'am, mali yun. Dun tayo. Pero hindi nyo man lang inalam ba't ginawa ni Duterte yan? Baka gawin pa ng ibang tao. Anong sabi ng isang tatay na sa kulungan? Na interview, napanood ko yun dati. Ba't mo nagawa tong krimen na to? Yung anak ko anak kong babae, kaisa-isa ko, unika iha pagsasamantala na ng mga lulong inunahan ko na, baka isang araw, damputin na lang yung anak ko Gusto ba yung ginawa mo, ma'am? Di ko gusto yung ginawa ko, ma'am. Pero yun ang paraan ko, ma'am, para protektahan ng anak ko. Yun ang paraan niya. Wala akong ibang maisip, ma'am. Ma'am, hatakin na, ma'am. Nakita ko, ma'am. Tapos, may pat session sila doon, ma'am. Inunahan ko na, ma'am. Tinapos ko na buhay ng mga yon. Oo, ma'am, kasalanan ko, pananagutan ko sa kulungan. Pero anak ko, mahal ko. Di ba ganyan si Tatay Digo ngayon? Mahal niya Pilipino, no choice siya Di ba? Sana, ma'am, yung Pilipino nakakulong na kinuwento ko sa inyo, napilitan siyang gawin yung bagay na yun. Bakit? Kasi may mga bawal na gamot na kumakalat. Sana inasikaso ng mga pinklawan yun. Sana sugpuin nila yun, gumawa sila isang malaking team. Para wala na mabiktim, wala na kaya nagawa Duterte to dahil sa mga yan. Sana pagod nyo naman, saan ang gagaling yung mga bawal na gamot niya? Sino-sino yan? Dapat targetin nyo yun, ba't ayaw nyo targetin yun? Yun ang nakakasama sa sambayan ng Pilipino, mas maraming pinatay yun. Palagi natin si Duterte, pinatay niya 50,000, no? Yung mga durugista at yung pinanggalingan mismo ng gamot na binibenta nila, ilan ang naapektuhan, ilan ang pinatay nila sa Pilipinas. Baka hindi pa kayo pinapanganak, ma'am, nasa 1 milyon na. Tama, mali. Bakit yun hindi nyo inaano yung sinusugpo yun? Ano yun? Itinuturo nyo parang bagyo lang yun? Natural disaster? Natural yan? Gawa ba ng kalikasan lang yun nangyayari? Hindi. Hindi naman namin sinabi na huwag nyo hugasgahan si Duterte. Dapat man lang, kasabay nyo rin husgahan yon mga nagdudurugista. Dahil yun ang sanhi. Para lumalabas kasi ayaw nyong asikaso yung mga durugista, parang kinakampihan nyo na yun. Hindi ikaw konti Tamaan ka lang kung tatamaan. Hindi mo ba mga kababayan? Hindi nyo laman, ako, pinklawan ako, mahal ko Pilipino, nakita ko si John Vic, di ba, nakapag bulto-bulto mga bawal na gamot, ano sasabihin ko? Kumilos tayo. Alamin natin, nakaupo ka, nasa sa inyo, senadora, isa sa inyo, senadora. Yung isa sa inyo, iba sa inyo mga pinklawan, mga representative, mga party list pa, lalaki. Di ba? Mga youth pa ng kabataan. Papayag ka na si Duterte hinuli mo. Tapos hindi ka papayag, hulihin yung mga dugurista sa sanggaling yon? Ba't di ka papayag doon? Yun ang pinaka-root kung ba't nagawa ni Duterte yun. Anong solusyon nyo doon? Walang solusyon ng pinklawan. Puro publicity lang. Pinagtatanggol nyo kami sa China. Lahat sinasabi nyo problema sa amin. Pero hindi nyo sinasabi solusyon sa amin sa China. Ganon din ito. Nangyayari ngayon na marami alam nyo durugista. Puro kayo kwento pero hindi nyo magawa ng solusyon. Bakit? Kasi hindi nyo talaga gusto ang taong bayan. Dahil pag mahal mo, ipaglalaban mo. Kapag ayaw mo ang isang tao,
wala kang pakialam, pababayaan mo. Tama, mali. Ako lang yata ang vlogger na ganito sa buong Pilipinas The one and only. Di ba? Real talk lang po yun. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko sinabi, ulitin ko, kung may kasalanan si Bato, Bongo, dito parusahan. Huwag sa ibang bansa dahil naiinsulto ko kami, mga Pilipino, kapag ginadampot ang kalahi namin, masama man o hindi. Hindi katwiran dito, kahit masama yon, hindi ka, may insulto ka pa rin. Oo, hindi naman masama ang dinampot mo Yung lahi ng Pilipinas Hindi ba? Yun lang yun Okay, maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.